Pinuna ng ilang senador ang ilang kontrobersyal na alokasyon sa panukalang 2025 national budget. Patutsada ni Senadora Amy Marcos, tila may himala raw na nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hango sa linya ng isang sikat na pelikula, nagpatutsada ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa naipasang panukalang national budget para sa susunod na taon. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan Ang linis mo, Amy. Linis mo. Pulang-pulas. Merry Christmas, Happy New Year, Amy. Pulang-pula ka. pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na. Unang kinastigo ni Senator Marcos ang liderato ng Senado na anya ay hindi pinakinggan ang kanyang hiling na gawing klaro ang diskusyon sa budget, partikular ang BICAM meeting. Alam mo, don't get me wrong, ha? Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa ni Amy. Tama naman yun, eh. Kini-question niya, lalo na yung naging budget. Lalong-lalo na dito sa budget patungkol sa AKAP. Tama naman yun. At kini-question niya yung Senado, ba't pinalusot nyo yan? Hindi naman pumirma dyan si Amy, eh. So sa puntong yon, tama. No? Yung mga pinaglalaban niya, tama yun. Maganda yun. Sabi nga natin, eh, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan po ang banateros, eh. So yung ginagawa ni Amy na yon, sinasabi niya, pinaglalaban niya, tama. Pero hindi ako believe. Kasi para sa akin, parang mistulang gumagawa ng pelikula itong magkapatid. Ha? Nagreklamo ang taong bayan, reklamo, pasok si Amy, kunwari nagagalit siya kay Bongbong Marcos, ganyan-ganyan, etc., hindi na lang niya i-text. But anyway, sinabi niya pa dyan sa kanyang mga speeches, etc., tapos ibibito to, hindi pipirmahan ni Marcos. Di ba? Pag hindi niya pinirmahan yan at nabago yung budget, sino hero? Tanong ko sa inyo. Sino hero? Alam mo, tinutulak din ni Senator Bongo to, ha. Hindi lang siya maingay katulad ni Amy. Pero galit din siya doon sa pagpapasa ng budget na yan, including Senator Bato. Ito lang si Amy, madalas din lumabas sa mainstream media. Alam naman natin kung bakit. Di ba? Si Amy ang maingay dyan. So tama yan, pero mag-iingat tayong Pilipino. Parang awa nyo na. Huwag kayong papabudol. Sakyan lang natin si Amy. Sakyan lang natin. Anyway, sinakyan din nila si Sara, eh. Di ba? Ginamit nila si BP Sara para makaupo yung kapatid niya, eh. Imposibleng, kung totoong adik yung kapatid ni Amy na si BBM, totoo man or hindi totoo, alam ni Amy yan. Alam ni Amy kung may problema si BBM o wala. Alam ni Amy kung nakikialam si Lisa o hindi. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit kinonvince pa rin niya si BP Sara na bumaba bilang Vice President? Di ba? So ginamit nila si BP Sara. Tayo, gamitin lang natin. Sige. Maganda yung pinaglalaban mo nang hindi matupad yung napakalaking budget ng AKAP. Dahil gagamitin lang yan sa vote buying, na legalized vote buying ng kampon ni Tamba. Yung grupo ni Tamba. Okay, maganda yung sinasabi mo. Pero mag-iingat, okay? Huwag papabudol ulit. Gamitin lang natin sila. Ha? Baka mamaya mabudol na naman kayo sa salita nito sa media. Pelikula lang yan. Good cop, bad cop. Kunwari bad cop si BBM for the meantime kasi mag-e-eleksyon. Sino ang good cop? Si Amy. Pag binito, ay, pinaglaban ko yung budget na hindi matuloy sa AKAP. Mo, di ba? Wag tayong papaloko. Tandaan nyo, Marcos yan, budol-budol yan. Bago ito papirmahan sa kanila. Gate ng senadora, hindi sila binigyan ng paunang kopya bago papirmahan ang BICAM report.
Sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Tama naman si Amy doon. Sinita ni Senator Marcos ang lumusot na higit 1 trillion pesos na budget ng Department of Public Works 1 trillion, no? Oh, samantalang DepEd, wala. Ay binawasan. Tapos yung PhilHealth, wala. and Highways o DPWH. Kinwestiyon din ng senadora ang mas malaking pondo na ibinigay sa DPWH kesa sa sektor ng edukasyon na paglabag daw sa konstitusyon. Tama, Laking mali gulat yun. din daw ni Senator Marcos ang paglusot sa BICAM ng pondo para sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP na una nang tinanggal sa Senado. Ayan ba ang himala? 26 billion na panakip butas, 26 billion na dapat sana ay lunas sa 26 billion na. Billion. We are talking about billion dyan sa AKAP na yan. 21 billion dyan sa kampo ni Tamba. 21 billion as in B. As in bangag. Billion. halip ay inutas-utas. Saan mapupunta yan? Di ba? Iisa lang daw ang basa ni Senator Marcos. The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Ngayon, kasi pa-election sa 2025. So may ayuda. Saan ibibigay itong ayuda? Bukod doon, may AKAP na, may AX pa. Ito naman daw doon sa may mga trabaho. Di ba? Ginagawa nating ano. Alam mo, ang ayuda, limos yan. Ginagawa niyong pulubi ang bansang Pilipinas. Ginagawa niyong pulubi ang mga Pilipino. Ganito rin ang sentimiento ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagpapalusot ng BICAM sa AKAP funds. Kasama ng Senado sa maling programa. May mali. Hindi ko naman maintindihan sa Senado. Alam mo, okay lang yun sa Kamara eh. Alam naman natin yung karakas ni Martin. Siyempre, hawak niya yung Kamara, di ba? Alam naman natin yung galawan dyan. At especially, karamihan dyan, re-electionist. Kasi 3 years lang sila eh. So, lahat yan, tatakbo ulit sa 2025, kailangan nila yung budget. Nauunawaan naman natin yan. Hindi ko sinasabing tama ah. Alam naman natin yung galawan dyan nila Martin, yung kampo niya. Pero pa din naman Senado. Nabigyan lang kayo ng 5 bilyon. Nagsipirma naman kayo. Something is wrong. Nagpasalamat naman si Senator Marcos na ipinagpaliban muna ng Pangulo ang pagpirma sa panukalang 2025 national budget. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Sinong bida? Aimee. Sinong bad cop? BBM. Good cop? Aimee. Palakpakan, wag. Hindi. Tama, palakpakan. Pero wag iboto, ha? Mag-iingat. Si Aimee Marcos yan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, isa itong mabuting senyales ng demokrasya. May kapangyarihan Gumaganyan kapag Grace Poe Piatos. Baka ikaw si Grace Poe Piatos. Hindi, baka ikaw si Mary Grace Poe. Anyway, bigla naman, yan ang demokrasya. Sinasasabi nyo lang yan kasi pumuyok ang taong bayan. Di ba? Alam nyo, eto yan ha. Huwag nyong kakalimutan. Nadidinig tayo. Nagsisiurong. Yung impeachment, wala na. Asa na yung impeachment? Nga na. Magpapasko na. Wala pa rin. ICC, magpapasko na. Wala pa rin. Di ba? Ano na sila eh. Eto, hindi na rin pipirmahan ni Marcos. Ipapagpaliban. Diba? Yung sigaw nyo sa social media, kala nyo hindi dinig yan, kahit hindi kayo vlogger, isigaw lang nyo ng isigaw sa Facebook, sa YouTube, sige lang, bakbakan nyo. Kasi tinan nyo, natatakot. Natatakot silang pumirma sa impeachment ni BP Sara, itong mga kongresista. Natakot si Marcos na hindi pirmahan. Di ba? Alam mo,
may impact kayo. Publiko, may impact po kayo. So maraming salamat sa tulong ninyo and patuloy po tayo mag-ingay. Yan yung sinasabi ni BP Sara. Yung bukod sa peaceful assembly, yung marinig kayo ng gobyernong ito. Anya ang Pangulo na pag-aralan at kung aaprubahan o hindi ang panukalang pambansang pondo. Nagbabalita mula sa front. Ayan. So, successful. Successful ang atin. Pero huwag kayong titigil. Kahit Pasko, tayo. Kasi baka ilusot nila yung mga kalokohan nila, ha? Kasi ang balita po dito ay bukod sa ipagpapaliban, talagang may nanginig. Yan po ang balita sa reliable source po natin na may nanginig talaga. Naramdaman, sa madaling salita, ramdam po kayo. Kaya nagbabago-bago sila ng style. Kaya nga naghahamon tayo ng impeachment eh. Di ba wala na? Ramdam po kayo. Maraming salamat po.